Nako, may 2.8 billion pesos daw na ghost project dito po sa Taguig City. Hindi po ito yung mga pasabog ni Senator Ping Lacson, mga tol ha. Ito po ay isang grupo ng mga individual na kabubuo pa lamang at nagpunta sa ombudsman para po ireklamo ang di umano'y ghost project dito po sa Taguig City. Kilala po itong baluarte ng mga Cayetano, partikular nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa balita po ng Daily Tribune, basahin po natin ito mga tol. A newly formed anti-corruption group on Sunday staged a protest rally in Taguig City, urging the government to investigate the 2.8 billion pesos ghost project in Taguig. Di nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon or nadamako called on the Senate Ombudsman, o i-correct ko lang yung binanggit ko kanina, nananawagan pa lamang pala sila, hindi pa pala nagpunta sa Ombudsman. Masyado ako na-exaggerate, no? Na-excite ako masyado eh. Ulitin ko nananawagan po sila sa Senado, sa Ombudsman, at sa the Department of Public Works and Highways or DPWH na imbestigahan ang di umano'y 2.8 billion pesos ghost flood control, unauthorized C6 reclamation, and 42 questionable projects in Taguig. Aba, mukhang halos parehas na ito doon sa mga pasabog nito pong si Senator Ping Lacson. Basahin po natin ang partikular na balita kaugnay po niyan mga tol. Ito, may litrato dito, baha sa Taguig. Sabi po dito, ituloy po natin yung binabasa natin na balita, no? We will not allow the people's money which should be used for flood protection to end up in the pockets of a few. Hindi raw po nila pahihintulutan na ang mga buwis na binabayad po natin at muli tayong magtatanong, nagbabayad kaya ng tamang buwis si Christian Esguerra ayon sa kinikita niya sa YouTube at Facebook? Kasi kung makapuna po yun kay Pangulong Bongbong Marcos, wagas. Tinawag po ni Christian Esguerra na tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng budget insertion. Ituloy ko po yung binabasa natin dito. What should be a barrier against water is being used as filling material for C6. Ayon po kay June Menya, ang convener po ng Nadamako or nagkakaisang damdamin ng mamamayan laban sa korupsyon. The group also thanked Senator Panfilo Ping Lacson for opening the discussion on corruption in flood control projects in Taguig in the Senate. Actually, hindi lang sa Senado, talagang dinala na ito ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman, kaya mamaya babasahin din po natin yung artikulo muli sa kanyang webpage. Because of Senator Lacson, the issue has been brought to light. Now those who are responsible shall be held accountable. This can no longer be hidden. Ayon pa po sa Nadamako. Ngayon, ano kaya ang mangyayari dito kay Alan Peter Cayetano at sa mga kasabwat niya? Kasi sa pakiwari nitong si Senator Ping Lacson, plunder ang maaaring kaharaping kaso ng mga sangkot po dito. Basahin natin, balikan po natin muli yung mga post ni Senator Ping Lacson sa kanyang Facebook page at yung kanyang mga artikulo kaugnay niyan. Sabi po dito, DPWH ihihinto ang mga proyektong kaugnay ng illegal reclamation sa Taguig. Ginagaranti niya, tungkol pinapatukuyan niya rito si Secretary Vince Dizon, na once na ma-receive niya ang request ng PRA, agad-agad siyang mag-issue ng cease and desist order. Ito po yung mga patuloy na proyekto ng DPWH dyan na sa paniniwala po ni Senator Ping Lacson ay hindi po sumusunod sa mga panuntunan na umiiral sa atin, no? Lipunan ngayon o mga batas. Ito po yung particular na naging interview kay Senator
Ping Lacson. At wag na natin panoorin yan, basahin na lamang po natin yung pinakabuod ng interview na yan. Sabi po dito sa kanyang webpage, Lacson, DPWH, dinagarantihang ihihinto ang mga proyektong kaugnay ng illegal na reclamation sa Taguig. Dinagarantihan ng Department of Public Works and Highways na maglalabas ito ng cease and desist orders para ihinto ang mga ongoing project sa Taguig City na may kaugnayan sa illegal na reclamation doon, ayon kay Senator Panfilo Ping M. Lacson nitong Sabado. Bakit sinasabi pong illegal ni Senator Lacson yung mga reclamation? Kasi ayon po sa kanyang mga nakalap na ebidensya, wala daw pong mga permiso na kinuha ito pong mga reclamation project na yan sa Taguig City sa DENR in particular at saka sa ahensya na nagpoprotekta diyan po sa Laguna Lake. Sinabi ni Lacson na ginagarantihan sa kanya ni DPWH Secretary Vince Dizon na agad na mag-i-issue ang ahensya ng mga cease and desist orders sa oras na matanggap nito ang kaukulang kahilingan mula sa Philippine Reclamation Authority. Guarantee niya, once na ma-receive niya ang request ng PRA para mag-issue ng cease and desist order, agad-agad siyang mag-issue ng cease and desist order. Anya sa isang panayam sa DZMM radyo. Ito po yung nakaraang araw na pinakinggan natin, interview ni Doris Bigornia at ng kanyang kasamang reporter. Para hindi lumala ang ginagawa doon kung saan sayang ang pera ng gobyerno na binabayaran sa contractors na di naman tama at kulang-kulang kasi panambak, hindi talaga slope protection. Parang nagpapanggap lamang para makakuha ng proyekto. At ang pinakamahalaga, dapat nating malaman kung ang layunin ba magkaroon ng komisyon. Yun ang pinakamahalaga dito Malaman natin kung nangungumisyon ba, partikular itong si Senator Alan Peter Cayetano dito po sa mga proyekto na ito. Ani Lacson, ibinigay ni Dizon ang katiyakang ito nang mag-usap sila nitong Huwebes upang talakayin ang naturang usapin. Dagdag niya, ipinakikita ng kanilang mga natuklasan sa ngayon na umaabot sa hindi bababa sa 85 hektarya ang saklaw ng reclamation activities. Nauna nang ipinunto ni Lacson na lahat ng unpermitted reclaimed area sa Taguig ay maaaring mapasailalim sa forfeiture, pag-aari man ang mga ito ng lokal na pamahalaan o ng mga pribadong individual o entidad. Ang nakasaad sa batas, void ab initio ang inyong reclamation. Ang ibig sabihin po nun, sa simula't simula pa lamang, hindi po tama, illegal ang ginagawa pong reclamation. From the very beginning, di nyo pwedeng i-cure yan kasi di ka kumuha ng permit, nagtambak ka, anya. Itinuro ni Lacson na bukod sa kinasasangkutan ng ghost slope protection at flood mitigation projects, maaaring makasama sa kapaligiran, kapaligiran ang reclamation activities dahil kabilang dito ang pagtatambak sa Laguna Lake ng mga basurang dapat sana ay dinadala sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Biruin mo, Laguna Lake, tapos itatambak mo ang mga basura para lamang ma-reclaim yung lugar. Walang hiya tong proyekto na to. Hindi pwede yan. Kasi kung tinambakan nyo ng basura at yan pinalandfill nyo, bukod sa sira na ang lake, hindi matibay ang pagtambak ninyo. Walang nangyari kasi naharas, sabi pa ni Lacson. Samantala, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siya at ng kanyang mga tauhan sa ebidensyang isinumiti nila sa Office of the Ombudsman. Nasa Ombudsman na ito. Ano kaya ang magiging aksyon dito ng Ombudsman? Magiging mabilis kaya? Kasi marami nang excited na makulong itong si Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang, ayon pa po dito sa binabasa natin,
isinumite nila sa Office of the Ombudsman hinggil sa mga ghost project sa Taguig City at inilarawan ang mga ito bilang glaring, no? Lantad na lantad. Dagdag niya, bineverifika na nila ngayon ang mga title number na sumasaklaw sa ilan sa mga lupang sangkot sa reclamation projects. Bagamat ipinakikita ng mga title number na pag-aari ng mga pribadong mamamayan ng mga lupa, sinabi ni Lacson na sinusuri nila kung paano in-issue ang mga titulo at kung maaaring makuha ang mga ito sa pamamagitan ng pandaraya. Maraming nagbebenta dyan. May fake, may kung ano-anong titulo. Binebet namin ngayon ang hawak naming title numbers para malaman anong pinag-uugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake at reclamation na ang balat kayo niya is slope protection. Ito ang issue na nakapaloob dyan. Na-complicate dahil walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Pero mukhang pinapakinggan na kayo, Senator Lacson ni Alan Peter Cayetano. Kasi hindi na po siya nagpe-Facebook live ngayon eh. No? Ilang araw na. Kung pupuntahan po natin yung Facebook ni Alan Peter Cayetano, tahimik ngayon. Hindi po siya nag-live stream for a couple of days na. No? Ang petsa ngayon ay August 17. Ang last live stream niya, yung siya mismo, ay 6 days ago. Kasi itong 5 days ago, impeachment trial po ito na magpapatuloy mamaya. No? Kaya abangan din po natin yung magiging pagdinig mamaya kaugnay ng impeachment trial ni Sara Duterte na ang pinupunto ay ang paggamit o hindi tamang paggasta ng confidential funds. At ayon pa po dito, tira ng tira sa halip na i-defend ng TERP at sagutin ng diretsahan, he resorted to name-calling kung anong issue binabato niya, sabi ni Lacson. So yan, ang kinalabasan ngayon. Nagulat ako kasi akala ko Bulacan ang microcosm na nagrepresent ng flood control. Yung Taguig is really something else as we discovered. Ibang antas. Mas grabe. Sa madaling salita, ang sitwasyon daw po sa Taguig kung maikukumpara pa ito sa Bulacan. Walastik. Sa Bulacan, ang dami nang napagkakasuhan. Kung mas malala ang nangyari dito po sa Taguig, dapat mas maraming makasuhan dyan. Patuloy nating basahin yung mga previous post nitong si Senator Panfilo Lacson kaugnay po ng mga questionableng proyekto diyan po sa Taguig, no? Ito, balikan lamang po natin mga tol kasi hindi pa pwedeng magkalimutan dito. No? Kaya sabi nga po ni Senator Lacson dito sa isa pang post na ito noong August 10 naman, hanggang hindi nakikita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapanagot at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang galit sa issue ng flood control. Basahin po natin ang kaugnay na artikulo niyan in Tagalog. Sabi po dito, galit ng publiko sa issue ng flood control, hindi mawawala kung walang retribution at restitution, ayon kay Senator Lacson. Hanggang hindi nakikita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapanagot at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang kanilang galit sa issue ng flood control. Giit ni Senator Panfilo Ping M. Lacson. Ako'y sumasang-ayon dito mga tol. Kasi salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil binulgar niya sa harapan ng publiko ang katiwalian na ito. At marami nang napapanagot. Pero yung mga napapanagot na yan, bilang pa lamang yan sa ating mga daliri. Napakarami pa pong sangkot. Kaya suportahan natin ang ating gobyerno at sana lahat ng mga sangkot dito sa mga proyektong kung saan ninakaw ang pondo ng ating bayan ay dapat maipagharap sa batas at mapanagot. Makulong ang mga ito. Kung meron nga lang sanang bitay, mabitay ang mga ito. Kaso lang wala tayong parusang kamatayan sa kasalukuyan Sinabi ni Lacson na muling nag-ibayo ang galit ng publiko sa issue kasunod ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend matapos ang malalakas na pag-ulan at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon mga tol. Ito nga kahuhupa lamang ng napakalakas na ulan dito sa amin.
The flood control issue will not go away easily after a heavy downpour leaves flooded streets and yards. People will not be short on words in cursing politicians, Department of Public Works and Highways officials, and contractors, unless, and this is probably genuine retribution and restitution, become the order of the day, no matter who were involved. Anya sa kanyang post sa X. At hindi pa nga rito sinama nitong si Senator Panfilo Lacson yung mga nawawalang buhay. Sa bagay, August 10 po ito, pero sa nakita ko pong balita kanina, 23 na po ang namatay kaugnay po ng mga malawakang pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Mula nung nakaraang linggo, nakaapekto ang malalakas na habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagbunsod sa suspensyon ng klase at trabaho. Libo-libong pamilya ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha. Baka yung mga ilan pa nga dito, mga tol, nanonood sa atin baka apektado pa nga yung iba rito. Kaya dapat talaga itong mga sangkot sa anomalya na ito mapanagot. Regardless kahit sino pa yan, no? Sa dalawang privilege speech noong Agosto at Setyembre 2025, idinatalya ni Lacson ang lawak ng korupsyon sa likod ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan at Mindoro, bukod sa iba pang lugar. Ang maganda lang dito, yung mga inexposed na yan ni Senator Lacson sa Bulacan at Mindoro, napagkakasuhan na yung mga taong involved dyan. At kung titingnan natin yung trend, baka ganyan din ang mangyari dito sa City of Taguig. Kasi talagang magaling ang pagkakaimbestiga ni Senator Lacson. Hindi siya dadalang ng dada. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay meron pong kaakibat na mga ebidensya. Pinamunuan din niya ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue, kung saan nakatulong ang mga ebidensyang nakalap sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot. Ngayong taon, isinumite ni Lacson at ng kanyang team sa Ombudsman ang mga ebidensyang may kaugnayan sa mga maanumalyang flood control project sa Taguig City. Kaya malamang sa malamang mga tol, may kalalagyan dito si Alan Peter Cayetano. No? Dahil yung trend tingnan po natin mismo yung trend. Bulacan, inexpose ni Senator Lacson. Mindoro, inexpose ni Senator Lacson. Ngayon, Taguig, inexpose ni Senator Lacson. Yung dalawang unang binanggit natin, may mga kaso na, nakakulong na yung mga involved. Dito sa Taguig City, nasa ombudsman na. At ako, mataas ang expectation ko dito, mga tol, na aabot talaga ito sa korte. At naniniwala ako na itong si Alan Peter Cayetano, mananagot po ito kinalaunan. No? Lalong-lalo na, merong ngayong sumasawsaw na bagong grupo, Nadamako. O, yun yung pangalan ng grupo, ano? At naniniwala sila na 2.8 billion pesos ang Ghost Project diyan po sa Taguig City, kaugnay po ng mga flood control projects. No? Napakalaking halaga. Grabe. Tayo, galit na galit tayo sa ordinaryong magnanakaw. No? Marami nga tayong nakikita na binubugbog mga snatcher, binubugbog pag nahuli ng taong bayan kasi galit na galit tayo sa mga magnanakaw Tapos sa City of Manila, marami tayong nakikitang mga tulongges kung tawagin itong si Mayor Isko Moreno. Mga abusado. Pagka-traffic, inaakyat yung mga truck, kukuha ng mga item doon sa truck na nakawin nga nila. Tapos from time to time, may mga magbubukas ng kotse, aagawin yung laman sa loob ng sasakyan, sabay tatakbo. Tapos pinaka-worst pa doon na nakita natin, babaeng nakamotor, hinold up ng dalawang kalalakihan at knife point, no? Tinutukan ng kutsilyo at grabe yung traumang inabot ng biktima. Ang ginawa naman ng City of Manila, dahil magaling din naman si Mayor Isko Moreno, sa tulong ng kanyang mga kapulisan, huli kagad. At ito po'y ibiniyanyang nila
sa harapan ng publiko. Ipinarada po nila yung mga suspect. No? Pinakita talaga nila. Ang pinag-uusapan na halaga po doon ay wala pang ang 100,000 piso. Kung gaano tayo kagalit sa mga ganoong tao, dapat mas galit po tayo sa mga taong ito na lahat tayo pinagnanakawan. Kasi wala namang mga Pilipino ang hindi po nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Meron nga lang o maraming mga Pilipino ang hindi religiously o matapat na nagbabayad ng tamang buwis. Kaya muli akong babalik doon sa sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na tanga o kasabwat daw sa budget insertion. Ang tinutukoy po natin si Christian Esguerra. Sabi niya po kay Pangulong Bongbong Marcos, tanga at kasabwat or both kung ikaw daw ay mapalusutan sa budget insertions. In short, mga tol, para sa paniniwala ni Christian Esguerra, tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Pinupuna niya rin ang pamilya Marcos sa sinasabing dapat daw na magbayad ng tamang buwis, partikular sa estate tax. Kaya ngayon, babalikan natin siya. Total, siya naman ang pumupuna kaugnay ng tax, tatanungin din natin siya. Kasi ako, kaya kong magtanong. Kahit mayabangan kayo sa akin, mga supporter ni Christian Esguerra, wala akong pakialam sa inyo. Dahil tapat ako nagbabayad ng buwis, pinaghihirapan ko yung pag-ipunan, no? Para lamang maganap ko yung pagbabayad ng buwis. Ngayon, kung sinasabi ninyo, ngayon ka lang nag-iingay, totoo, ngayon lang ako nag-iingay. Kasi, kino-call out natin si Sara Duterte dahil sa kanyang tax records. Kung wala namang issue ng tax records kay Sara Duterte at nagsasalita tayo tungkol doon, hindi ako mag-iingay ng ganito ngayon. Matagal na rin ako nagbabayad ng buwis. Nagtrabaho ako sa pribadong kumpanya. Nagtrabaho ako sa gobyerno. Lahat, automatic withheld ang tax ko. Ngayon, nagkukusa ako magbayad. Kaya ang tanong natin kay Christian Esguerra, milyones ang kinikita mo, Christian Esguerra, sa loob ng 1 taon sa Facebook at YouTube. Huwag mong i-deny. Vlogger ako, content creator ako, alam ko kung magkano kitaan nating lahat. No? Titingnan ko pa lamang ang views ng mga video mo, alam ko na, na-estimate ko na kung magkano kikitain mo. Milyones ang kinikita mo, Christian Esguerra, sa YouTube at Facebook mo. Kaya ang tanong ko, bilang isang journalist na dapat huwaran ng lahat, bilang isang profesor na dapat huwaran ng mga estudyante mo, at bilang isang content creator na panay criticize mo sa kasalukuyang gobyerno, ikaw ba malinis? Ikaw ba nagbabayad ng tamang buwis? Nagbabayad ka ba ng percentage tax? Nagbabayad ka ba ng income tax? Walang problema sa akin kung nagbabayad ka, papupurihan pa kita at ipapakalat ko pa sa buong mundo na ikaw ay religiously nagbabayad ng income tax at percentage tax. Pero, parang hindi mo yata ginagawa yon, Christian Esguerra. Hindi ko sinasabing hindi ka nagbabayad, pero china-challenge kita. Total, nagkikriticize ka sa gobyerno. Dapat malinis ka. Ganun lang naman yon. Huwag kayong magkikriticize kung sa tingin ninyo pala, kayo sa sarili ninyo, merong tinatago. No? Ngayon, supalpalin mo ako. Katulad ng pagsupalpal ko sa mga supporter mo rito na ipinagtatanggol ka. Sinasabi pa nila, ang daming mga nagtatanggol sa'yo na mga supporter mo, Christian Esguerra. No? At kada makakakita ako ng mga ganitong boast, patuloy akong mag-iingay. Patuloy akong mag-iingay, Christian Esguerra, tungkol sa pagtatanong kung ikaw ba'y nagbabayad ng tamang buwis. Dapat maging ehemplo ka sa mga supporter mo. Katulad nitong Sky Galang, sabi niya, top 1, madalas tama naman ang mga argumento at opinion mo. Kaya nga pinapanood din kita. Salamat naman. Pero hindi ko naman kailangan ang panonood ninyo kung kayo naman ay nasasaktan na sa mga sinasabi ko. Mas maigi pang wag nyo akong panoorin kung kayo'y nasasaktan na para di na tayo nagtatalo. Pero sabi niya, pagdating kay Esguerra, tablado ka sa akin. Ganun pala di tablado ka din sa akin. Ganun na naman kasimple, di naman kita pinipilit manood dito. Kung tinatabla mo ko dahil pinupuna ko si Christian Esguerra, dahil sa kanyang mga pananalita, laban sa ating Pangulo, tablado ka din sa akin. Ganun lang yun. Sabi niya pa, naiintindihan kita, PBBM vlogger ka.
at ipinagtatanggol mo siya lalo na kontra sa kampo ng mga Duterte at mga DDS. Salamat, no? At hindi lang ako basta PBBM vlogger, ha? Kaya ako nagbablog kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang naging liwanag ko sa panahon ng kadiliman ng buhay ko. Ha? Isa siya sa dahilan kung bakit ako naka survive, no? 'Di ba kailangan ko pa bang ibalik yung kwento na sa pamamagitan ng interview ni Tony Gonzaga sa kanya nang mapanood ko 'yon, nagliwanag yung aking isipan at tiningnan ko ang buhay na may pag-asa pa. At dahil sa pag-asa na 'yon, dumating yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at eventually sumuporta din sa akin, kaya nakalagpas ako doon sa madilim na yugto ng aking buhay. Hindi ako ordinaryong PBBM vlogger. Ha? Tumatanaw ako ng utang na loob kahit walang nagawa direkta sa akin si Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM, never ako natulungan yan. Ha? Di ako natulungan ni Pangulong Bongbong Marcos direkta. Pero dahil sa kanyang kwento ng buhay, natulungan niya ako nang hindi niya namamalayan. Kaya ganito ako mag-react kay Christian Esguerra. Masakit para sa aking tawaging tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Unang wala naman siyang pinaguhugutang ebidensya kung hindi hinala lamang. O ngayon, naghihinala ako kay Christian Esguerra na hindi nagbabayad ng tamang buwis, tapos pipigilan ako ng mga taga-suporta niya para sabihin yung mga bagay-bagay na ito. Kaya ako sinasabi ito dahil may moral ascendancy akong mag-call out. Hindi lamang kay Christian Esguerra, kung hindi sa lahat ng content creator. Kaya ko kayong tingnan sa inyong mga mata na ang kinikita ko dito sa YouTube at Facebook, inilalaga ko ang tamang buwis sa gobyerno. Huwag niyong ikatwiran na bawas na ng tax. Hindi po tax yun. Tax lamang yon sa Estados Unidos, hindi po tax sa Pilipinas. Iba ang taxation sa Pilipinas. Para sa mga katulad namin content creator, tandaan natin ito. Dapat nagbabayad tayo ng income tax at percentage tax sa lahat ng kinikita natin dito sa ating YouTube channel. Sabi pa nitong Sky Galang, totoo naman talagang may problema sa ill-gotten wealth. Wala na akong pakialam dyan. No? Opinion nyo yan. Wala akong pakialam dyan. Ngayon, binibigyan kayo ng karapatan na i-opinion nyo yan. Kaya kung ano man yung sinasabi ko kay Christian Esguerra, karapatan ko din yun. Huwag niyo akong pigilan dito. Ha? Daming mga tagapagtanggol nitong si Christian Esguerra. Oh. Sabi pa nito, babagsak unti-unti itong tapo na to hanggang maubos ang viewer niyan. Alam ninyo, marami nang nagsabi sa akin yan. Hindi pa ako nasa politika, sinabihan na ako ng napakarami yan. Oh. Pero pag ikaw'y gumagawa ng matapat, kung ikaw ay gumagawa, hindi naman ako perpektong tao. Pero sa lahat ng pagkakataon, sinisikap ko sa lahat ng pagkakataon, magawa yung tama at dapat. Pero hindi ako perpektong tao. Ha? Kaya ako naniniwala na kung babagsak man ako, kalooban yun ng Diyos. Ganun talaga ang buhay. Pero sa dami-dami ng mga nagsabi, until now, nasusustain ko yung sarili ko. Nakita nyo bang nakipagsama ako kung kani-kanino? Eto, ipinagyayabang ko na, sabihin ko na sa inyo. Kaya kong tumindig sa sarili kong mga paa nang walang tulong ng iba. Pero salamat sa mga tumutulong na mga kaibigan ko na from time to time, always nga halos monthly, nag-a-ask ako ng tulong sa kanila kasi pinapaikot ko lang din naman yung kinikita ko. Pagka kinapos ako, magsasabi ako sa mga kaibigan ko, pautangin mo muna ako. Tol, mare, pare, salamat sa inyo. No? At hindi ko naman sinisira yung aking salita. Pag pinangakuan ko, sasabihin ko. Ngayon, kung hindi ako makabayad, sasabihin naman ng kaibigan ko, wag mo masyadong alalahanin yan. Ganun lang naman yun No? Pero tandaan natin ito, ang naghahangad ng hindi maganda sa kapwa, sila yung bumabagsak. Kung hinahangad yung bumagsak si top 1, I believe baka kayo bumagsak sa hinaharap. Sabi pa dito ng isa, sa iyo lang di ka tanggap-tanggap. Huwag mo kaming idamay. Bakit umalis ka sa krusada mo? Say focus mo, sinisigaw mo, parati na lang kung alin ang tama, doon tayo. Huwag kang manira ng ibang tao, bakit tinitira mo? Walang paninira sa pagtatanong. Hindi ko naman sinasabing hindi nagbabayad ng tamang buwis si Christian Esguerra. Ang punto ko lamang, ako'y nagtatanong dahil siya'y nagkikriticize sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, sa pamilya Marcos kaugnay ng tax.
Ngayon, binabalik ko sa kanya yung pag-criticize. May paninira ba doon? Nagtatanong tayo, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? As simple as that. Pag sinabi niya sa kanyang programa, nagbabayad ako ng tamang buwis, di titigil ako pero dapat may ebidensya ka. Pag nag-livestream si Christian Esguerra, magsesend ako ng super chat para makita ng lahat ng mga manonood niya. Tatanungin ko siya, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ng matapat ayon sa kinikita mo sa YouTube at Facebook? Gagawin ko yan. Iniintay ko lang siya mag-live. Magsusuper chat ako sa kanya para hindi niya ako ma-hide at makita ng publiko yung katanungan ko at sana sagutin niya ng tama yung tanong ko. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.